Hello and welcome sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. It's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. I'm the man, Eman. And I'm Bea. So, welcome po sa panibagong episode. Tayo po ay makikita nyo, medyo marami-rami tayong host. Pinaunlaan po tayo ng none other than ng ating tropa, si Emma, na ng ating girly na si Bey, nanggaling pa po ng Batangas para lang talagang sumipot sa isang episode dito sa Katarantaduhan Podcast. Before tayo mag-start, mag-introduce muna tayo. Ano bang masasabi mo, Bella? Ano masasabi ni Eman dito sa kanyang first time sa podcast ng Katarantaduhan Podcast? Anong masasabi ko? Bakit ako magsasalita? Ikaw magsalita. Pare, please introduce yourself, pare. Para makilala ka ng sambayan ng Pilipino. Wala naman akong i-expect. Pero syempre, may konting pressure. Ba't ka nape-pressure? Kailangan kong... Igop, no? Pogi. Igop. Hindi naman. Slight lang. Sanay na ako dyan. Yan naman ang Mas gusto malimit pa ako masabihan ng pogi kaysa mag-almusal. Maliit na bagay. Ano pare? Pumunta naman tayo sa ating napakagandang co-host na pangalawa, ang kapatid na bunso ni Ate Bella. Atin pong batiin ng happy birthday. Kakadibo nyo lang kasi, di ba? Oo. Nga pala. Pero fake debo lang yun. Lapit mo yung mic mo. Hindi ka nila maririn. Fake debo. Masyadong demure. Ano Demure bang, lang ako. introduce mo muna yung sarili mo. Anong nagpapunta sa'yo sa number 1 podcast sa Batangas? Well, What? Wala ka bang babating special man lang? hi. Hi. Hi, Miguel. Sino yun? Sino si Miguel? Ano? Sino si Miguel? Sa jowa ko dyan. Si Miguel. Hi. Si Miguel Miss ba you. ang love of your life? Wala nang iba? Wala na. Oh. Ngayon, para icebreaker muna tayo. Para naman medyo mawala yung kaba, medyo mag-loosen up kayo. So ngayon, ang una kong tatanungin, si paring Eman. Pare Goy, Bakit ako, pre? ano ang sa tingin mong pinaka-sexing parte ng katawan ng iyong minamahal? Ano ba yan? Alam mo ang pinaka-sexy? Oo, pare, anong Ugali. katawan pare? Hindi, pare. Ugali kasi. Kasi yung ugali niya, Oo. may curve. Pare, hindi ko naisip yun. Iba ka talaga. Hindi mo alam kung saan pupunta yung curve. Minsan okay, minsan hindi. May gising na tuwid siya. Pero madalas zigzag. O ngayon, So, ikaw yun naman, talaga. Belay, ano ang pinaka-sexing parte ng katawan ng iyong iniirog na si Emma? Ano ba yan? Hindi ako prepared sagutin yan. Kaya nga icebreaker, di ba? Ang tagal naman. Yung kanyang biceps, parang ito mo nga. Naka po. Biglang bumukol ha. Ito mo. Hindi siya Proud na prepared. proud siya dyan. Yun. Hindi ako proud. Hindi ka Oo. proud pero ginaganan niya. O ngayon, pumunta naman tayo sa ating girly. Anong pinaka-sexing parte ng katawan ni Miguel? Sa akin chest. Chest! Uy, nanonood ang nanay mo. O bakit? Bakit chest? Wala. Parang pag nabangga ako, parang shit. Nahawakan mo na? Oo. Oo, para ba kayo naglalaro kayong chess? Hindi. Hindi. Chess. Anyway, pumunta na tayo sa episode natin. So, pasensya na po kayo sa medyo nakakaumay na intro. Pero mag-skip muna tayo sa confession para sa episode na to dahil ito ang request ng ating mga panibagong co-host. So, ang gusto kong pag-usapan since meron tayong mga babaeng co-host is tungkol sa body count. Alam niyo ba kung ano ang body count? Alam ko. Alam mo ba? Alam mo ba anong body count, pare Goy? Siyempre. Really? Oh. Ang ating, ang pinakabata natin dito, alam mo ba ang body count? Ano yun? Hindi mo nga alam? Pang-ulam yung Bea. Hindi mo alam ang body count o bilang ng katawan? Hindi? Alam ko yan. Hide Okay. mo to sa nanay ko ha. I-define natin ang body count. Ano nga ba ang slang na body count? Ayon sa Google, in a slang context, body count refers to the number of sexual partners a person has had. So, kaya gusto ko tong pag-usapan kasi kung babalikan natin yung isa sa mga episode na kung saan napag-usapan to, parehas kaming lalaki ang nagtalakay. So, parang hindi patas yung pagkakausap ng topic na yun. So, gusto kong bigyang paliwanag sa perspective ng babae naman. Di ba? So, ngayon, gusto kong unang itanong.
nagmamatter ba sa babae ang body count ng lalaki? Unahan Sino mo. gustong sumagot? Unahan mo. I think it depends. Honestly, body count, hindi naman talaga siya nagmamatter. For me ha. Pero kasi minsan ang babae kasi tumitingin talaga siya sa emotional attachment ng isang lalaki Tignan mo sa kasi kanyang emotional- partner. Emotional attachment. Okay. So pwedeng wala lang sa kanya na mataas yung body count ng partner niya. Pero kasi minsan ang babae, tumitingin talaga siya kahit i-deny nila na i-deny na, oh, it doesn't matter kung mataas yung body count mo. Minsan kasi naisip mo, paano kung mas naging okay pala yung dati niyang partner in terms of like sexually, di ba? Mhm. So we never know. Minsan kasi may emotional attachment din ng lalaki, hindi nila nakakalimutan. Alam mo yung ganun, parang ganun kasi yung atake nun eh. Tama naman, tama. Pero kasi gusto ko kasing malaman, kasi pare alam mo yung stigma, di ba? Siyempre bilang lalaki, kung halimbawa, babae, di ba? Tapos sabihin natin, ang dami na niyang naging partners, ang dami niyang body count. Parang inaayawan ng mga lalaki. Ano bang masasabi mo dun? Yun din ba ang sa tingin mo? Sa akin pare, parang kung nakikita mo siya sa future, alam mo hindi na natin dapat tignan yung, kasi nakaraan na yun eh. Tama. Ika nga, kung tunay mo siyang mahal, tatanggapin mo siya kahit pa, alam mo yun, kahit pa Ano pa siya? Oo. kung ano pang nakaraan niya. Tama naman. Kasi hindi na kayo papunta sa nakaraan. Lagi at lagi kayong papunta sa hinaharap. Oo, ang lalim. Para naman kay Ate Bay, sa tingin mo Ate Bay, nagmamatter ba sa'yo bilang babae ang body count ng isang lalaki? Well, maybe for me kasi. Kasi, bata ko pa daw. Yun nga kaya maganda. Bata ko pa. So, sa perspective ng someone na bata pa, like for me, it does matter. It does Yeah. matter. Yeah. Like, ano ba yun? Hindi ko naman sinasabi na kung sino-sino na lang. Kasi ang kasi speaking of bakit malala, kaya maganda na mapag-usapan to coming from someone na kasing Yeah. bata mo. Kasi sa confession, yung body count parang normal thing kumbaga. Oo. Kumbaga, the more the body count, Yeah. parang the more the merrier, parang Yeah. ganun. Yeah, like ano bang dahilan? Bakit ganun ka dami? Mhm. 'Di ba? Like, was it out of nothing? Like, out of fun lang? Like, nalasing ka lang ba? Like, 'di ba? Yeah, it seems like may ganong factor. Yeah. Yeah. And for me, siguro, kasi hindi pa ako ganun ka mulat Mm, sa mga nangyayari sa mundo. true. So, like, yung Bata mga pa. ganung bagay, it's too much for me. Oh, Yeah. that's actually true to a point. And I kind of think na bilang sa edad mo, 'di ba? I feel like kung may papasok nagkataon sa edad mo na 'yan, nagkaroon ng guy. It so happened na nagkamabutihan kayo, let's say 6 months to a year, ligawan, nagkamabutihan, nagkakilala. Pero nung magiging kayo na, nalaman mo yung body count niya Yeah. is, let's say, ganun kadami pala. Let's say, for example lang, 10. Deal breaker ba yun? It would really matter. So, deal breaker siya, hindi mo na Yeah, itutuloy. deal breaker. For you, Sa akin, honestly, parang hindi naman. I think it really comes with age. yeah, maturity. Oo, kasi Maturity. talaga pag That's bata fair. ka, may iba kasi ang isip mo. Like parang, bakit ka umunong sa iba? Parang Mm. ganun kasi pero kasi pag tumatanda ka, may isip mo din, meron kasing mga situations talaga na hindi mo siya maiwasan. Parang minsan kailangan na lang siya ng tao. Or minsan, talagang akala mo, siya na. May mga ganun kasi, may mga relationships ayun dinadaanan na hindi mo naman intention talaga na parang dumami yung body count mo. Halimbawa, kung Oo. in a relationship ka sa iba, minsan talaga, I think it comes with age. Yeah. Pero sa tingin nyo, ano yung nagpo-push sa babae para dumami yung body count? Parang Eman, anong dali mo dyan? Sa akin kasi, like hindi ko naman minamahina yung ibang babae. Kasi, alam mo, laging nasa babae, yung sisi kasi dyan, laging ganun. Kasi, alam mo, naturally, like, ang lalaki kasi, lalo't single, mapusok kasi yan, pare. Tama. So, kahit pa ang tingnan natin ay yung Animal Kingdom. Oo. So, di ba? Yung lalaki ang nag-i-initiate makipag-mate. Alpha nga, oo. Mm. Tama naman. I think, alam mo yun, may similarity. Pero, kung yung babae kasi, mag-no siya, unless pinilit siya, unless tinakot siya,
Siyempre, Ibang usapan ibang na yun. usapan na yun. Oo. So, alam mo, talagang yung nasa babae kasi talaga kung papayag siya or hindi. Mm. Like, wala akong masamang intention. Oo. Pero, pagka walang consent, walang mangyayari. Totoo naman. Sabi nga nila, you deserve what you tolerate. So, tama yung sinabi niya. Ikaw, Belay, anong tansya mo dyan kung bakit may mga babaeng willing magparami ng body count? Yung iba kasi mga marami yung body count, minsan kasi it's to boost their confidence eh. Like sa mga babae, minsan ang mga babae kasi, I think naturally, like emotional people talaga ang mga babae. So minsan, nabuboost kasi yung confidence ng isang babae na, ang dami ko lang, parang ang dami may gusto sa akin, gusto ako ni ganito, gusto ako ni ganyan. Alam mo yun, kasi talagang minsan ng mga babae, yun ang, well, hindi ko nila lahat kasi may mga babae talaga na, kumbaga, preserved. Pero may mga babae din na nakakakuha sila ng, kaya sabi ko, ng confidence sa pagtaas ng body count mo. Ibig sabihin, pag gusto ng tao sa'yo. Yeah. May mga ganun eh. Pero kasi ang question, sorry na-interrupt kita, totoo bang gusto ka niya talaga? Or gusto ka niya lang kasi meron siyang gustong gawin sa'yo? Alam mo kasi parang, diba? Para sa akin lang, para lang din yan yung sinasabi ng Jollibee. Na? Hindi lahat ng masarap, mahal. Maganda yun, pare. Guys, narinig nyo. Hindi lahat ng masarap. Hindi lahat ng masarap, mahal. Oo naman. Kaya kasi, tsaka minsan naman ibang body count, maganda lang sa dilim eh. Alam mo pare yung kasabihan na yun. Maganda lang daw pag madilim. Hindi ko alam yun pare kasi wala naman Bata pa kasi si Eman eh. Walang experience ano. So ano nga, tuloy mo yung sinasabi mo, Belay, na yun nga. Yung parang nakukuha na nila ng confidence. Nakukuha mo kasi yung confidence minsan, pagka like, halimbawa, yung friend niya, type to si ganito. Pero sa isip mo, si ganito, type ako lalo niyan. Kasi may nangyari na sa amin yan. Parang alam mo yung pagdami kasi ng collection mo, pagtaas collect and select. Parang pagtaas ng confidence mo na kaya mo sila kuhanin. Okay, so, sobrang ganda mo. Diba? I like that. Ang ganda ng take na yun. Si Ate Bay naman. Anong tansya mo, Ate Bay, kung bakit may ibang babae na talagang nag-go around parang merry-go-round para... Alam mo, actually, nagulat ako sa sinabi mo, Ate Bel. Na ano? Na some girls na parang they do it for their confidence. Yeah. Kasi for me, personally, like, kapag wala kang experience, that's like, the top for me. Like, parang confident ako kasi wala. Yeah, sabi ko, may mga ganyan babae. Yung preserved. Diba? Sobrang sobrang diverse. Pagka halimbawa talagang preserved ka, mas mataas ang tingin mo sa sarili, mas confident ka. Kaya ng mga babae na hindi talaga sila... yung ba ibig mo sabihin? Akala ko kasi ibig mo sabihin sa confident, tumataas yung body count, nagpapataas sila ng body count kasi nagbo-boost yung confidence nila. Tama rin yan. Yun ang point ko. Yun ba? Ang point niya, the other way around. Meron namang mga babae na mas mataas ang confidence nila kapag sila ay preserved. Yeah, yun naman yung kay Yun talaga. Alam mo yung para talaga siyang extremes. Ganun. Opposites. Yeah, Or maybe kasi lumaki tayo sa household na conservative. Yeah. So for me, yun yung mas nakaka-boost ng confidence ko. Like, wala ako. Paano maging conservative si Ate Bay? Pa-explain mo. Anong ginagawa ng isang... Naman ako? Hindi na... Anong ginagawa ng isang Actually, Beatrice? Sa family namin, ako ang pinaka-liberated. No? Or no, Ate Pat? I wouldn't say, yeah. I think, mga pumapantay ka na kay Ate Pat. Pareho sila. Hindi naman. Pero like, dinamay niyo pa, wala na nga rito. but still, I know my limitations. Siguro yung mga, for my family kasi, alam mo, magkatabi lang kayo sa couch. Oy, kayo magtabi dyan. Ganon. So kapag ako, pinili ko na hindi kami magtatabi sa ganan. Parang ay shit, ang bait ko. Pero paano pag wala na sa bahay, nasa ibang setting na? Magkalayo pa rin siya. Iba na yun. Hindi na conservative. Yeah. Hindi na masyado. Medyo pero conservative. Pero may limitations pa din. Oo, alam ko naman yung limitations ko. Basta alam ko na nagawa na ng mga kapatid ko, okay lang gawin ko. Nagawa na ng kapatid mo. Yung isa lang. Nagawa ang alin? The deed? No, sobra ka. Yung isa mong kapatid lang. Huwag mo akong sinadamay sa ganyan. Nadamay pa si Ate Belay no? So ngayon, sabihin natin. So maganda yung sinabi nyo nga naman na kung ba't ganun. Actually, hindi ko rin alam kung ba't ginagawa ng mga babae. Kaya sincerely, nagtanong ako. Kasi ang perspective ko is a guy and ayoko mag-come off as
nang judge. Mhm. Kasi nung nilabas ko yung video na yung snippet sa TikTok, ang daming nagalit. As in, Yeah. ang papangit na bandaw namin, ba't ganun kami magsalita? Sabi ko, hindi naman namin sinabi. Sinabi lang naman namin yung perspective ng lalaki. So ngayon, para sa girls, ilan ang acceptable na body count para pumayag kayo na maging tayo or sa isang relationship? Meron ba? Ako sabi ko hindi nag-matter sa akin, pero Paano kung like 45? hindi, wait lang. Kasi ako, nasa long-term relationship ako. And magkasama kami since bata kami. So, pag itong katabi ko, mas mataas sa 1 ang body count, Pare, ibang usapan yon. Hindi ko yung gusto. ilan ba? More than 1 daw. X. Laging mas mataas sa 1. Kasi iba-iba ang personalidad ni Isabel. Ano pa? May Isabel na bad trip. Oh. May Isabel na mabait. So, iba-ibang body count yan, kumbaga. Oo, kasi iba-ibang tao yung iba-ibang version ni Isabel yun eh. Iba-ibang version ni Isabel yun eh. Oh. Di ba? Magandang, pala. Pero sa isang, ano lang siya, kumbaga sa isang umbrella lang. Maraming Isabel sa ibang isang. Kung susumayo, mga ilan pare, yung body count mo kung sa isang, ganun, mga 7. Ganun. Hindi ko masabi kasi alam mo, until now, kasi alam mo yun, 7 years na kami sa relationship, fini-figure out ko pa rin kung sino ang sino ang Isabel na kaharap ko. Oh. Ganun. May Isabel na irritable. Oh. May Isabel na okay lang. Mm. Ano yun? Yung pala eh. O ikaw, ilan ang acceptable nga? Yung balik sa tanong natin. Kung wala ako sa long-term relationship at kung ako isang single person, ang acceptable na body count for me is 3. 3. Yeah. Okay. I think pag more than 3 at my age, ibig sabihin naglalaro ka na. Sobrang ganda ng sabi mo. Kasi yan na yan yung sinabi namin nun ni Jack. Kasi justified based on age. Yeah. Kasi paano kung nakasampu ka, 18 ka pa lang. Kaya, di ba? Malay mo, 70 ka na. Tapos naka-70 ka na. Ikaw naman Ate Bey, ilan ang body count na acceptable? Well, for me, feeling ko kasi, kahit pa isa lang yan, or isa, 2, 3, Mm. for me, kahit anong mangyari, kung maging kami man, Oo. it's always at the back of my head. So feeling mo, meron ka pa rin... Siguro ano ako eh, baka insecure ako. Not necessarily. I feel like, Yeah. I think it's fair to say na may certain things kang gusto na para sa'yo, Yeah. ito lang yung non-negotiable ko. Yeah. Oh. So I think that's not wrong na meron kang Yeah. ganon. Yeah. Di ba? Siguro din kasi, nasa long term din ako. Oh. Yeah. Gano'ng katagal na nga pala kayo? Hindi nagpapatalo. Magsi 6 years na. And ilang taon ka lang? Nung right now, Oo. I'm 18, turning 19. 18, turning 19, 6 years, pare. 12. 12 anyos para yun. Uy, Bantay bata, sobra ka. 163 ka dyan. Hindi. Oh, if Hindi. it's 6 years, then No, I'm not. you're 12. No, I wasn't 12. I was 13. 13. Baka turning 13 kasi turning 19 eh. Hindi, ano kasi yan eh. Pag uwi niyan, turning point ka kay days mama. after lang yun. Parang 12 Mm. ako nung nagkakilala kami. Tapos nung naging 13 na ako, sabi ko, sige, go na. Teenager na ako. Wow. Wow. Di ba? Grabe Okay. yun. Grabe yung transition nun. 13 years old. Pare, anong ginagawa nung 13 ka, pare? Parang nag-aayos ako ng tsinelas para hindi ako matalo sa tumbang preso. Kasi nakadapa pa ako sa Jolene sa lupa. Sorry. Hindi ko sasabihin ko anong ginagawa ko nung 13 ako. Gusto nyo malaman anong ginagawa ni Bella nung siya 13, panoorin niyo yung ibang episode. Nung makita niyo kung gaano ko siya kang minahal. Ngayon naman, ito, tanong to for the boys. Pare, ilang body count ang acceptable para sa boys sa tingin mo ikaw? kung ako lang, Mm. kung sa akin lang, mahirap naman sabihin na like nasa long-term relationship ako. Oo. Tama na naman ang isa. Ako na to. like, Isa pero sa'yo o sa iba? hindi. Like, kung nagkamali ka man dati, Mm. like kasi masasabi kong nagkamali ka. Kasi ako ang Sumunod eh. Oo, Oo. ako sumunod eh. Like ako ang naging jowa mo ngayon. So bakit mo siya iniwan? Or bakit ano? Kaya kung nagkamali ka man dati, tanggap ko Oo. yun. Like 1, 2 beses. Like okay lang. Wala naman ako masyadong issue dun. Kasi gaya nga sinabi ko kanina, kapag minahal mo ang isang tao, like wala ka nang, hindi mo natitingnan yung kanyang nakaraan. Tama. Ang ganda nun. Ang ganda. Yun lang sa akin. Tama naman. Para sagutin ko naman yun, siguro ang sagot ko lang dyan is babalikan ko yung sinabi ni Belay kanina na it depends base sa age. Kung let's just say ako, numbers lang ang pag-uusapan, I'd probably go let's say 3.
At my age, kasi I'm 30 now, and let's just say at the maximum, let's just say, medyo, yung bargain na, Yeah. 5. Pero dapat, sa akin, ang non-negotiable ko is justified relationships. Yeah. Kasi kung tulad na sabi nyo, long-term relationship, di ba? 5 years, 6 years. Pag nag-jowa ka na susunod, I don't think na yung magiging jowa mo susunod, 1 month, 2 months? Yeah. You know what I mean? Kasi magmamature ka eh. Di ba? So, ibig ko sabihin, kung nandun ka, papasok ka sa panibagong mature relationship, siguro at least 2 years. Tapos at my age, na 30, tapos makakalima ka, tapos hindi mo ma-justify sa akin, then maybe, just maybe, hindi ko alam. Kasi sabi nga ni paring Eman kanina, pag mahal mo eh. Hindi mo natitignan yung nakaraan niya, di ba? So, yun. So ngayon, puntahan natin to. Ito yung pinakagusto kong pag-usapang stigma, tapos manggagaling yung sagot sa inyong mga babae talaga. Why is that having a high body count in women is seen as negative? Bakit negatibo yung perspective ng tao, especially sa Pilipinas, napaka-judgmental ng mga Pilipino. Yan ang pangunahing hobby ng mga Pilipino, mang-judge. Napaka-mapanghusga. Di ba, pare? Akala mo, sobrang linis. Oo, di ba? Madalas dyan, iba pa, nagsisimba pa lagi. I know. Hindi, wag na natin pag-usapan. Anyway, but sa tingin nyo na pag mataas ang body count ng babae, seen as negative, pero pag sa lalaki, parang pinipraise pa. Anong atake nyo doon? Actually, I think mali yun eh. I think kung sinisisi yung babae, dapat sisihin mo din yung mga lalaki. Diba? Kung kailangan pure ang babae, ba't hindi kailangan pure ang lalaki? Double standards, no? Diba? Pero, I think, actually, hindi ko alam ang sagot dyan. Pero iniisip ko kasi, totoo yan eh, lagi nilang ginajudge ang mga babae pag mataas yung body count nila. Pero hindi ko alam why. I think lumaki na lang sa society na ganun talaga yung tingin. Oo, pero hindi ko din ma-justify as to why they think ganun or why they judge girls. Based on sa ganung mataas na body count. Like wala akong makitang any justification. Walang concrete basis na dahil mataas ang body count mo, kaya ganyan. Oo. I think talagang judgmental lang ang mga tao. Oo. Pero there's no way to justify kung bakit nila ginajudge ang mga babae at hindi ang mga lalaki. Ikaw pare, anong atake mo doon? Ganun ang stigma na meron tayo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi karamihan ng... Like, actually, kung yung personal na opinion ko talaga, sa totoong buhay, wala akong pakialam sa mga hayop na yan. Magandang ang perspective sa totoong buhay, wala akong pakialam dyan kasi sa totoong buhay, parang hindi mo naman dapat siya pagtuunan ng pansin. Kasi alam mo yung body count kasi, hindi mo naman alam ang istorya sa mga bawat pangyayari. Like, alam mo yun, kung tumaas man yung body count ng lalaki, hindi mo na dapat siya i-praise. Malay mo, lahat ng yung sa body count niyo, binubudol niya lang. Oo, gawa-gawa. Gawa-gawa. Hindi mo naman mako-confirm eh. Tsaka, ng pangalawa, halimbawa, paano kung taas ng body count, like, ipipraise nyo siya, hindi nyo alam kung gaano kadaming babae ang umiyak. Alam mo yun, hindi natin alam kung meron bagang mga, alam mo yun, merong mga na-trauma, kasi hindi natin masasabi yun eh. Oo. Or yung iba doon, baka walang consent, tulad na sabi mo kanina. Malay mo naman alam mo na. Ang daming nandun sa anonymous confession mo na merong mga magpinsan. Oo. Di ba? Totoo yun. Walang halong biro. Totoo yun. Pagmamalaki mo ba yun? Pare, nakalima ako, tapos 3 sa kapamilya ko. ano ka, animal? Ano ka ba? Yeah. Ikaw naman, Ate Bay, do you agree with this view and do you think why ganun ang stigma? Well, yeah. Ganun You agree? No. Ibig sabihin ko lang, wala tayong magagawa. Yun na yung Filipino, yung society nila society na parang, if girl ka, I can say it. And, go for it. And mataas yung body count mo, i-judge ka nila. Automatic yun. Yeah. But for me, dahil nga, bata lang ako, and yung sino ba yung circle ko, mga teenager lang din, for me, kahit mapababae, mapalalaki, dapat siguro, cautious ka naman. Oo. Ito, fair question lang naman. Since, kasi, bata pa naman. Yeah. Sa age group ka na mas bata. How do you think, do you have a lot of, friends na naka-accumulate na ng, let's just say, some sort of number na body count? Well, yeah. Nagsasabi naman sila sa akin, and wala naman akong pake, sa totoo lang. Yeah.
Hindi ko na, So, proud pa sila. Shoutout mo muna. Proud. Ay, shout out dyan kay... Oh. Uy, Bea. Para kilala ko yun. No, pag nagsasabi sila sa akin, edi okay. Kasi mag-jowa naman sila eh. Oh, I mean that. But what I'm trying to say is, meron ba sa circle of friends more sa mga nakilala mo na at your age, more than 1, more than 2 ang body count? Oo. And anong reaction niyo doon? Yeah. Crazy, right? I'm telling you. Well, wala sa circle of friends ko kasi nga, as I said, medyo conservative kaming circle. Pero, siguro yung mga kabatch ko, ganyan. Yee! Hi! Siguro, yeah, may mga alam akong ganun. But, well, kapag napapag-usapan sila sa school, siyempre naaaras, oh my God. Really? Ganyan. Oh my God. Yeah. Itago natin sa pangalang De, joke lang. Nasa Catholic school ka din Yeah. kasi. Yun nga ang lala pa, Catholic Yeah. school. Ba't yun, no? Kung kailan Catholic school pa, medyo... Masyado mahigpit. Hindi lang, dahil ba sobrang higpit, kaya I don't think nag-out of bounds, ano? Sabi nga parang, pagka ang manok ay nakatali, mas Madaling mahuli. Oo, totoo naman. So, maybe. Yeah, so maybe, it's just that, yung circle ko kasi, mga bata. Oh. So, kaya, siguro okay lang din talaga na i-watch sila. Siyempre, Yeah. bata yun eh. Dapat totoo silang naman. i-watch. Yeah. Yeah. Dapat talaga. Dapat talaga may patnubay, Oo. SPG, may Kasi patnubay ang ng kailangan magulang. ng mga bata, minsan kasi hindi nila Guidance. alam kung anong gusto nila. Guidance kasi talaga. And I feel like kasi alam mo yung kasi I think isang factor dyan is yung curiosity. Yeah, totoo. And pangalawa, hindi pa fully develop yung isip nila. O yung Yeah. kung tawagin, hindi ko alam kung frontal lobe ba, yun yung nababasa ko. Like sa Ay, age nababasa ng ko. babae yata is hindi siya fully developed until maybe 22 or... Sa lalaki kasi parang pag ganun kang kabata, Mm. tapos isa, dalawa, syempre, pride mo na yun. Parang lumaki bigla yung dibdib mo na. Ego, no? Oo, alam mo yun? Oo. Ego mo na, uy, dig kita. Oo. Uy, daing kita. Talaga kasi sa inuman, pag napagkwentuhan yun, Oo. kasi hindi natin maaalis yan. Kasi yan ay nature. Pag napag-usapan yan, sasabihin, pare, kachat ko si ganito. Oo. Pare, pasensya ka na. Na- Nagabimbang ko yun. Nabingbang ko yun. Hindi, pero I mean, walang halong nangyayari totoo talaga yun, yun. totoo yun. baka totoo talaga. Nabingbang. Nabimbang ko yung pare. Nabingbang ko yun. Totoo naman. Totoo yun pare. Walang halong BS, walang halong bullshit doon. Totoo yun, walang lokohan. Totoo yun. Like sa kwento ng mga lalaki, totoo yun. Kaya minsan na lang kayo makatagpo ng mga gentleman sa inuman. Diba? So, yun lang. I think, maganda yung perspective na to kasi nakakuha tayo ng perspective sa age group na to tsaka sa age group ni Bea. So, grabe naman yung age group na to. Parang sobrang layo lang, namin. quarter life, 25. Malayo na kasi si paring. Oo, malayo na ako eh. So, ahead na. Kaya nga tamo mga kinuha kong suggestion or opinion, puro sa inyo lang kasi yun nga. O may gusto pa ba kayo dagdag bago tayo mawala? Tungkol sa gusto nyong iiwan, meron tayong last 1 minute para magbigay ng advice na pwedeng kapulutan ng aral ng mga kaedad ni Bea at si Bea mismo. Hindi, ako actually, thankful lang ako na may mga kapatid ako na nag-guide. Hindi, talaga, totoo yun. Wow. Totoo yun. Mga guardian angel. Kasi, ayan, nandyan yung dalawa kong sisters. Oh. Yeah. So, bago pa ako gumawa ng masama, alam Nagawa na niya. Nagawa na niya. Nagawa na niya. Nung panganay. Oo, nung panganay or nung sunod. So ako matatakot na ako, ay, shit, di ko to pwede gawin. Kasi ganito, ganyan. Mm-mm. Tsaka, ayun lang, siguro sa age ko din to, may mga friends ako na walang kapatid. Oo. Yeah. So ako din nagiging bigger sister nila, Yeah. coming from my bigger sisters. Ayos yun. So maganda yung sinabi ni Bea na yun. Coming, like yung iniwan niyang kapupulutan ng aral para sa mga batang makakapanood. Kasi wala namang matandang may paki sa ganitong usapan kasi matanda na tulad ko eh. Wala namang paki, matanda na, di ba? So, anyway, thank you sa pag-tune in dito sa napakagandang episode ng Body Count with Girls Perspective. So, it's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. I'm the man. Eman. And it's Bea. Hanggang sa susunod po ulit. It's peace.